Ba't di kami maniniwala boss, eh napaka-common naman ang ganyang eksena sa gusto mag-abroad, sabi ni Sir LD. Tapos may nag-comment pang isa na may mga seaman tsaka public teacher naman daw na license. Napaka-common naman. Tama nga naman, no. Naisip ko din, ang dami may mga gandang career sa Pinas pero mas pinili pa rin mag-abroad. Siguro dahil na rin sa hirap ng buhay. Eh kung may maganda ba namang opportunity dyan sa Pinas na katulad sa ibang bansa na mataas ang sahod, baka siguro wala nang mga Pinoy na naandito ngayon sa abroad. Dati nung nasa Pinas pala ako, nasa isip ko, pangarap ko mag-abroad. Pero nung nasa abroad na ako, napaisip ako, pangarap ko ba talaga to? Ito ba talaga yung pinangarap ko? O pinangarap ko lang dahil kailangan ko ng pera? Kasi wala naman ako dito kung di lang dahil kailangan ko ng trabaho na may malaking pera at para makatulong sa aking pamilya at para na rin sa aking future self. Nax, future self. Pero alam nyo guys, pag naandito na kayo sa abroad, dito kayo tatapang. Tatapang kayo na tumayo sa sarili nyong paa. Tatapang kayo na maging masaya kahit malungkot. Tatapang kayo na habaan ang pasensya. Tatapang kayo sa kung anumang pagsubok na dadating. Tatapang ka na gumising sa umaga na wala kang ibang inaasahan kundi ang sarili mo lang. Kaya alam ko sa mga kapwa ko OFW dyan, alam ko kung gaano kayo katapang. Pero alam nyo guys, ang daming benefits pag naandito ako sa abroad. Dito ka mahuhubog. Dito mo din mailabas yung iyong best version ng iyong sarili. Dahil ikaw lang mag-isa eh. Wala ka mismong kakilala. Wala dito ang mga kamag-anak mo. Kumbaga ikaw lahat ng kikilos. Ako naniniwala din ako na kung gusto mo ng growth, umalis ka dyan sa comfort zone mo. Malungkot. Pero kakayanin para sa pamilya at para sa pangarap natin. Yon, saludo sa lahat ng mga OFW. Ingat tayong lahat dyan. Bye guys. Akyat na ako. Balik na ako sa amin. Lamig na.